Welcome to the last part of our series, Jesus and the Old Testament Feasts, kung saan tinitingnan natin how the feasts are foreshadows of the death, resurrection, and second coming of our Lord Jesus. Sa piling natin. Nasubukan mo na bang mag-camping? Pumunta sa isang lugar na may magandang view ng nature, magtayo ng tent, gumawa ng bonfire, magluto ng pagkain sa gitna ng nature, lumanghap ng sariwang hangin, masdan ang magandang pagsikat at paglubog ng araw. Matulog sa background ng huni ng kuliglig. Magandang experience ang camping at mabuti sa kalusugan natin. Lalo na ngayon na kailangan nating mag-detox digitally at physically from our busy lives. Alam niyo bang may pistang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng pag-camping? Ito ay ang Feast of Booths, also known as Sukkot, or Feast of Tabernacles, na iniutos ng Diyos sa mga Israelita. Sa loob ng 7 araw ay maninirahan ang mga native Jews sa Sukkah o Tolda nang sa gayon ay maalala ng mga susunod na henerasyon na tumira sila sa Sukkah nang iniligtas sila ng Diyos sa Egypt. Interestingly, nagpunta si Jesus sa Jerusalem nang palihim sa pista ng Tolda. Sinabi niya sa mga tao na ang nauuhaw at mananalig sa kanya ay bibigyan ng tubig na hindi kailanman mauubos. Ito ang banal na espiritu. The Feast of Tabernacles foreshadows Jesus is living with us. Pansamantala man tayong naninirahan sa mundong ito gamit ang ating earthly bodies, sa pagtanggap natin kay Jesus Christ as our Lord and Savior, He gives us the Holy Spirit, a flowing river as guarantee of our salvation. Ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Ngunit darating ang panahon na muling babalik si Jesus, ang salita at maninirahan na kasama natin magpakailanman. Pinapaalala ng Feast of Tabernacles sa Jews ang kanilang deliverance from Egypt. More than that, pinapaalala ng pistang ito ang reality ng pagliligtas sa atin ni Jesus Christ sa kasalanan. Sa kanyang muling pagbabalik, naway matagpuan niya tayong namumuhay ng matapat at kalugod-lugod sa kanya. Let's pray. Panginoon, salamat at iniligtas ninyo kami sa pagiging alipin ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Tulungan ninyo kaming patuloy na magpasakop sa inyo at sumunod sa paggabay ng inyong banal na espiritu araw-araw. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Subukan mong mag-camping. O kaya naman ay gumising ng maaga at hintayin ang pagsikat ng araw. Manatiling tahimik habang pinagmamasdan ang nilikha ng Panginoon. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. John 1 verse 14. We hope you had a deeper understanding and appreciation of the Old Testament feasts because they all point to Jesus and the reality of His sacrifice and second coming. May we all continue to grow in His grace and knowledge of our Lord Jesus through the Scripture. This is Neo Rivera. God bless you.